Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa ating YouTube channel at gagawa tayo ng panibagong reaction video. At dito sa reaction video natin mga kaibigan, ang pag-uusapan natin ay ang magkakapatid na Bombay mga kaibigan. Yan po ang ating topic for today. Pero bago yan ay shoutout muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab and Ated na at sa lahat ng ating mga viewers. Kay Gisa Bicolana at TV Considerate in Mamis Tikayons. At dito sa Solid Age si Singapore, mega love shoutout sa mga pretty nanay natin dyan. Shout out po sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. So ito na nga mga kaibigan, nung isang araw ay napanood natin yung content ni Kalingap Ian or sa channel ni Kalinga Prab mga kaibigan, sa interview ni Ian kay Kulot. At nagulantang tayo mga kaibigan kasi nga ang sabi doon ni Kulot ay muntik na siya, or parang muntik na talagang maghahasa nung tatay, kasi marami ang ikwininto doon ni Kulot. At ako may ipapanood din sa inyo na video para sa ganon ay mas malinaw sa inyong lahat do sa mga hindi nakakapanood at hindi nakakatalastas do sa mga pangyayari, ay may ipapanood tayong video mga kaibigan, para naman sa ganon malinaw yung ating gagawing reaction video. Kasi nga nung napanood natin yung mga kaibigan, para sa akin ay talagang hindi maganda. Para sa akin, bakit ganon? Bakit ang pangit para sa aking pangunawa ng mga bagay na yon? At parang sa tingin ko ay kinakailangan talaga na mahiwalain ng bahay itong si Kulot, at wag na muna doon sa kanilang mismong bahay. Pero ano nga ba ang katotohanan mga kaibigan sa mga nangyayari? Kasi ito lang yung aking saloobin sa mga bagay na ito. Kasi kung hindi mo nasagi yung isang tao, or wala kang hinawakan o ano pa man, kahit pa yan ay sabihin natin mga kaibigan na nagbuhay ng ilaw, hindi matatakot ng gano'n yan. Kasi ako dito mga kaibigan, may mga pamangkin ako, mga dalaga na ang pamangkin ko, pero hindi sila natatakot sa akin. Ora mismo na makita nila ako doon sa kanilang kwarto, lalo na kung ako ay may kinukuha mga kaibigan. Kasi alam nila na walang hinawakan sa kanila, walang ginalaw or hindi man lang nasagi yung kanilang mga katawan. Yun yung opinion ko mga kaibigan. Kasi so aking obserbasyon kasi, bakit natakot ng bigla na ganon si Kulot kung hindi nasagi or hindi nahawakan? Bakit ganon kagad ang inisip ng bata mga kaibigan? So hindi natin alam kung ano ba talaga ang katotohanan. At papanood ko sa inyo yung interview kay Kulot bago tayo gumawa ng panibagong reaction video mga kaibigan. Hindi mo hindi ka sigaw, hindi ka parang ka lang, nagising ka na lang. Parang mo na away ka. Tatawad mo kaagad. Kumbaga, paka-umaga kinausap ka niya kaagad, sorry siya. Tapos parang after nun, okay na sa'yo. Donation ni Papa mo. Ayaw ko sabihin. Ayaw mo sabihin. So ayan mga kaibigan, doon sa napanood ninyong video niyan ay malinaw na manilaw na talagang natatakot si Kulot doon sa kanyang tatay. Ang tanong dyan mga kaibigan, ano ang katotohanan? Bakit biglang natakot si Kulot sa pangyayaring ito? Kasi kung halimbawa normal lang yung pagbaba ng tatay niya, or talagang ibig sabihin ay walang nahawakan sa kanya, hindi siya nasagi kung ano pa man. Kung nasagi man mga kaibigan, ay bakit ganun ang naging takot ng bata? Yan ang ating katanungan. At may paglilinaw dito mga kaibigan, yung kanyang kapatid na si Shena. Nililinaw niya at nung kanyang asawa mga kaibigan na nasagi lang si Shena nung tatay nila. Pero ang tanong ko mga kaibigan, bakit ganon katindi yung
takot ni Kulot doon sa kanyang tatay kung nasagi lang. Kasi kanina nga nasabi natin mga kaibigan na may mga pamangkin din ako, may mga kapatid din akong babae, pero hindi sila ganun natatakot kapag nakikita nila ako na nandoon sa kanilang bahay. Di ba? Hindi sila natatakot. Hindi sila nagugulat, "Ay tito, bakit nandyan ka? Bakit tito ganito ganito?" Wala mga kaibigan. Oh. Yun yung aking saloobin mga kaibigan. Hindi ko alam kung ano ang saloobin ninyo. Kasi dito sa video na ipapanood ko sa inyo mga kaibigan, meron dito na paglilinaw yung mag-asawa. So doon sa pagpaglilinaw ng mag-asawa mga kaibigan, parang hindi pa rin ako satisfied na ganun talaga yung nangyari. Ano? Hindi ako kumbinsido mga kaibigan. Iwan ko lang sa inyo. Pero harinawa ay totoo yung sinasabi nung magkapatid nito o nung mag-asawa mga kaibigan. Para sa ganun naman, malinis din at talagang malaman din natin kung ano ang katotohanan sa mga bagay na ito. Kasi mahirap ito mga kaibigan. Paano kung may nangyari? Paano kung sa susunod ay ganoon na naman, nasagi na naman mga kaibigan ang magiging papel natin? So para sa akin mga kaibigan, ang maganda dito siguro alamin ang katotohanan kung ano ba talaga. Huwag tayong magpanig sa kabilang side or sa another side. Tingnan natin kung ano talaga yung tunay na pangyayari. So panoorin natin mga kaibigan ang pagpaliwanag ni Shena at ng kanyang asawa. Tara! So ayun nga mga kaibigan, dito sa panonood ko sa inyong video mga kaibigan, ang sabi nga dito ni Shena nung una na magkwento si Kulot sa kanila, as in sinasabi niya na ganon din kadumi yung kanilang pag-iisip about doon sa kanilang tatay. Pero nung makausap nila yung kanilang tatay at saka si Kulot, ay malinaw sa kanila na mali yung inaakala ni Kulot. Ang akin naman mga kaibigan, hindi natin idinidiin dito yung tatay ni Kulot mga kaibigan, kasi tatay pa rin niya ni Kulot. At alam natin na sinasabi nga na hindi na lumalabas ng bahay yung tatay ni Kulot, nahihiya, at yung mga kamag-anak ay napanood na yung mga bagay na yun. Ang tanong ko, bakit mga kaibigan, kung nung pangyayari nung gabi ay pinaliwanag na agad niya kay Kulot, ay hindi siguro mangyayari yung mga bagay na yon. Diba? Hindi mangyayari yon. Kasi kung ipapaliwanag na, "Nine, pasensya ka na kagabi at ako ay nadulas, hindi mo ipinaliwanag ko lang na ang ibig sabihin ko do sa mustra ko ay papatayin kong ilaw at ako ay hihiga na sa taas." Kasi yun ang paliwanag ni ano. Pero ang tanong doon mga kaibigan, bakit ganoon katakot si Kulot? Kung halimbawa ang sinasabi nga doon ni nasa double deck, iba't iba yung ng higaan nila at nasagi lang si Kulot, bakit ganoon naman katindi yung takot at ang takot ng bata? 'Di ba? Ano kaya yun? Sa palagay ninyo mga kaibigan. Ako hindi mo palagay, kasi kung yun ay nasagi mo sa paa, nasagi mo sa kamay, siguro hindi ganoon nang iisipin ng bata, ano? Hindi siguro iisipin ng bata na, "Ba, muntik na akong bastusin ni Papa or gusto na akong bastusin ni Tito." 'Di ba? Para sa akin lang mga kaibigan, kasi ako kapag ako'y pumapasok sa bahay or sa kwarto ng aking mga pamangkin, iniingatan ko silang madaisan. Yan ang katotohanan dyan. Iniingatan ko para sa ganon hindi sila magulat, wala silang isipin na kung ano. At napaka-close sa akin ng aking mga pamangkin mga kaibigan. Napaka-close nila sa akin. Kaya siguro ako, pag ako pumasok sa bahay nila, higa ako doon, lalapitan pa ako ng mga pamangkin ko mga kaibigan. Sa totoo lang, nilalapitan ako, nilalambing ako. Ang tanong ko, bakit kung halimbawa ganoon yung pangyayari, bakit ganoon ang tindi ng takot ng bata kung hindi totoo yung sinasabi ni Kulot? Naaawa ba lang ito sa kanyang tatay, or pinagtatakpan na lang niya yung kanyang tatay kasi ayaw niyang makulong? Pero para sa akin mga kaibigan, ang iniisip ko talaga,
bakit ganoon ang tindi ng takot ni Kulot kung nasagi lang siya ng kanyang tatay? May galit ba may galit ba si Kulot na matindi sa tatay niya? Or gusto niyang ipahamak ang tatay niya? Kasi alam ko mga kaibigan, kapag ang isang anak, ayaw din niyan ipahamak ang kanyang tatay kung sa maliit na bagay lang. Maliit na bagay. Kung halimbawa nasagi or kung ano pa man, hindi ipapahamak ng anak ang kanyang ama, lalo sa mga bagay na yan. Kaya ito mga kaibigan ay hindi ko naman sinasabi na totoo yung nangyari kay Kulot, at hindi ko rin pwedeng paniwalaan yung paliwanag ng magkapatid. Basta't ang mangyayari dito mga kaibigan, palaisipan sa ating lahat ang mga bagay na ito, at maging awareness din sa lahat ng mga tatay sa kanilang mga anak. So maraming salamat and God bless sa ating lahat. Bye bye and thank you very much.